Okay, vlog lang ako tungkol dun sa nangyari kay Eman Atienza, yung anak ni Kuya Kim Atienza, no? Nakakapanghinayang kasi 19 years old pa lang ata siya, magandang bata, no? Ah, yan kasi yung mahirap, no? Swerte na lang ako at ako lumaki din naman ako sa yaya. Yaya siya, pero in a same way, parang siya lola ko sa tuhod. Dahil pinsan siya nung aking lola, auntie siya nung aking mother. So in a way, kamag-anak namin siya. Yun kasi yung hirap minsan na masyado tayong nagtatrabaho, nag-expand yung career mo, hindi mo alam kung ano nangyayari sa anak mo. So hindi natin alam na kasi lagi lang natin iniisip yung nararamdaman natin. Hindi natin naiisip yung nararamdaman ng iba. Diba? Yun yung magko-comment tayo sa social media. Lalaitin natin yung tao, din hindi natin alam na may ganun pala. So, yung mga nambas dito kay Emma, nasa na ngayon, hindi na lumalabas dahil patay na yung tao. Diba? Ibig sabihin kasi kung hindi nyo naman kilala yung tao at wala naman kayong background sa kanila, wag na lang kayong magsalita. Diba kung wala kayong magandang sasabihin at wala kayong magandang ebidensya, better not say something to people. Kasi kahit expressive yung tao, hindi natin alam. Eto sila Eman Atienza, may access sila to professional mental health. Meron silang money, meron silang access para magpagamot sa mga mental health professionals. May treatment itong si Eman. Pero ano nangyari? 'Di ba? Sila yung sinasabi dapat seek professional help. Ito, nagsisik na ng professional help. Ano nangyari? Parang may nangyari pa rin sa kanya, no? Namatay pa rin siya. Hindi natin alam yung cause of death. Mabuti pang wag na tayong magano. Pero based dun sa report na pag deeply depressed siya, talagang pinagtatangkaan niya yung buhay niya. Yeah? So wag kayong magsasabi ng kung ano-ano sa kapwa nyo kasi hindi nyo naman alam kung ano yung choice niya. Although may choice tayo, pero sometimes we are akala natin nagdalawang choices lang yung meron tayo. Yun yung sinasabi na black and white fallacy o yung neither or fallacy. Akala natin yun lang ang alternative natin sa buhay. Kaya nga fallacy kasi pagkakamali. Akala natin yun lang ang option natin sa buhay. Diba? Lahat ng iniisip natin, we tend to look for substitute. Pero minsan may mga bagay na hindi mo na pwedeng palitan. At minsan lahat ng ginagawa natin, it can cause harm, it can cause our lives. Yun na ngayon, si Kuya Kim, mabuting ama naman siya, di ba? He's a good provider, pero nakita niyo yun, di ba? Hindi lahat ng bagay nasusukat sa material na bagay, yung lagi ko nga sinasabi, di ba? Kahit bigyan mo ng material na bagay, nag-provide kayo dyan, ano nangyayari? Di ba? Siyempre, mas mabuti pa rin yung may gumagabay. At maswerte ako na, lumaki ako na kahit papano, nagabayan ako. Di ba? Hindi ko masasabing nagabayan ako na hindi. Lumaki ako na nagabayan ako ng tama maski papano. Kasi, kung tutusin sa sitwasyon ko to na PWD, pwedeng sabihin ko na lang na hindi na ako ipanganak eh. Kung kaya, natsugi na lang ako para hindi na lang ako alagain, di ba? So, yun lang sana. Huwag kayong magsasabi na gaganyanin nyo kasi hindi nyo naman nararanasan kung ano yung nararanasan niya sa bahay. So, huwag kayong magsalita na, kasi iba-iba tayo ng nararanasan sa bahay. Pwedeng mabuti ang treatment sa inyo, pwedeng hindi. Di ba? At saka mahirap din kasi yung masyado yung sinisikreto. Di ba? Nagaya sinikreto nila Kuya Kim na yung yaya pala ni Emma sinasaktan siya. Dapat hindi.
para maging aware yung mga tao sa ganung klaseng mga yaya. Ang yaya hindi dapat sinasaktan yung ipinagkatiwala sa inyo. 'Di ba? Hindi nyo nga pwedeng saktan eh. So, yun lang po.